Sorry, ongoing na kami. So, ibig sabihin... Ay, wala nang intro-intro to? Wala na. So, guys, nandito kami sa tabing dagat at gusto namin mag-open forum. So, ire-record lang namin. Nag-ready ba kayo ng ano? Ng tanong? Bam! Grabe, ang cool talaga. Papakul ka na naman kay Pat. Diyan ka pa sa harap niya nagaganyan para mukha kang strong. Ganyan din si Kung nung nanliligaw sa akin noon, sa ipin pa nga, di ba da? Ngayon, pag magpapaano ko ng beer, wag na doon na kasi may can opener. Sa una, kahit tuloy-tuloy yan. Di ba, totoo yung sinasabi nila na kapag nanliligaw pa lang, doon nagpapakita ng papakitang gilas. Yung pinaka-best version yung pinapakita. Pag Baka normal lang sa kanya. Hindi nga, ang sinasabi ko lang, ang ganun ba talaga ang lalaki? Ang best version at nagpapakitang gilas sa ligaw na stage. Kayo mga babae makapagsabi niyan. Kaya nga, tama. Hindi naman kami. Kasi mga babae, sa simula lang din magaling eh. Okay, clippable. Diba? Simula pa lang. Teka lang, pre, ha? Saka magaling nung simula. Ha? Saka magaling na simula. Teka lang. Arap ka sa akin. Ay, hindi ko alam. Tanungin mo yung sarili mo. Anong sa akin lang ba? Anong sa umpisa lang magaling? Wala akong pinakita sa'yo nung umpisa. Naku, open forum pala mag-asawa to. Mag-asawa pala to eh. Idi olis muna kayo. Sorry, sis. Anong magaling? Sabihin mo nga, explain mo. Saan ka ba magaling? Uy, gawin nga nating uncut to. Ito naman. 2 minutes. Agad yung ano. Tiakar, pwede ka ba Guys, pag may makarinig ng mga napansin ganun? kayo na Puro something bleep na na lang. nag-cut, ibig sabihin, alam niyo. Sinabi ko bata pa ako. Mas maraming yung alam. Oo. So, kung ang lalaki Pero nasa ugali naman ng tao. kung ang lalaki sa nagpapakita lang ng nagpapakitang gilas lang sa umpisa, ang tingin ng lalaki, ganun din naman pala ang babae. So, case closed, parehas lang. Ano? Hindi ko na-gets? It's a tie kasi, di ba, ang laging sinasabi, lalaki lang ang... magpapakitang gilas yung babae. Lalaki lang ang laging nagpapakitang gilas sa umpisa, pati rin pala babae. Nung naliligawan ka pa lang. Feel diba? ko hindi tayo sa babae, hindi pakitang gilas. Paano lang? Wala kasing double Padimure. standards pagdating sa ganyan. Pare-parehas lang yan. Pag nasa relasyon. Pero totoo nga naman. Kasi kuwari sa una, di ba, nagliligawan pa lang kayo. Lulutuan mo ng gusto, ayusin mo yung pagsisilbihan mo. Pag matagal na rin naman kayo, wala na eh. So, ang babae kasi nakikita lang yung sa part ng lalaki na dati inaano mo ko. Dati sinusundo mo pa ako ng ganyan, ganyan. Maganda yung tanong na yun. Kung sa ganun ba, feeling nyo ba naging komportable lang kayo kasi matagal na or nagiging tamad lang talaga? Parehas. Sa sobrang tagal, nagiging komportable ka na, kaya nagiging tamad ka na. Good thing ba yun or bad thing? Bad thing yun, syempre, kasi kailangan mo umeffort sa relasyon talaga na para tumagal siya. Kailangan mong i-maintain yung tamis ng pag-iibigan. So, kailangan mo paminsan umeffort. Oo, agree naman ako doon. Paminsan. Kasi talagang nawawala siya. Pero pag minsan kasi, may time din na parang mahirap din naman yung all the time nag-e-expect ka ng effort sa tao kasi kung baga halimbawa, meron kasi tinatawag na honeymoon stage, di ba? Yung parang unang taon ng relasyon nyo, kahit mag-boyfriend, girlfriend kayo, para kayong bagong kasal, di ba? So nandoon lahat ng mga kilig moments, lahat ng experience, mga kung ano-ano. Lalo kung open kayo sa family na gano'n yung mga ano nyo, na nakakapunta kayo sa bahay ng isa or gano'n. Lalo kung di ganun kahigpit. Napagdadaanan nyo yung ganun eh. Kaya ang nangyayari minsan, pag tumatagal na, nagiging komportable na talaga. Pero kung isipin mo, ibig sabihin, gagawin mo pa rin yung mga ginagawa mo day one? Like, dapat. Oo. Yun ang nagpapatamis. Yun ang nagpapatamis eh. Totoo yun pag tumagal na kayo, mga 10 years na kayo, kailangan mong ibalik yung paano mo siya niligawan noon at paano, alam mo yun, yung mga kilig noon, paano mo, kahit hindi na siya everyday, dati kasi consistent kang ginagawa mo yun. Ngayon, kahit pa isang araw na lang, dalhan mo na. Dati kung mahilig kang dalhan siya ng bulaklak, pitasan siya ng bulaklak, mawawala kasi yan eh. So, pagkari 10 years na kayo, matagal mo nang hindi nagawa, pwede mo siyang gawin uli na pitasan ng flower, yung mga Babagsak pa rin nakaraan. yan. Sa 10 years naman, siguro naman, alam mo na kung ano yung gusto ng babae. Ikaw rin, alam mo na yung ayaw niya. Kung baga, alam mo na yung love language ng isa't isa, edi, yun na lang yung magiging basihan mo siguro pagdating dun sa nung ano yung e-effort mo pa. Lalo kung may anak na kayo, halimbawa,
Ang nangyayari kasi minsan, araw-araw pa rin hinahanap sa'yo yun, tapos may iba ka ng yung utak mo nasa ibang bagay. Although, parang hindi naman na nangyayari yata yun ngayon. Kahit kay Ben, hindi ko naman na-experience yung gano'n, yung parang araw-araw niyang hinahanap. Pero baka may mga gano'n lang. Hinahanap ang alin? Yung day one na pakiramdam dun sa jowa mo or yung effort na day one ng jowa mo, hanapin mo araw-araw, puta mahirap yun. Sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, araw-araw ko siyang hinahanap, natuto lang ako ngayon na makontento sa anong kaya niya lang ibigay. Pero kung hahanapin mo yung kaswitan, hinahanap mo yun everyday. Pero nasa punto ka na lang tanggap mo na baka may ginagawa siya ngayon. So, hindi na siya mabigat sa loob mo, pero hinahanap mo yun. So, feeling ko, yung understanding nyo sa relationship, lumalaki lang, kaya hindi nyo na pinag-aawayan. Ikaw, Teakar, kung okay lang i-open sa'yo, bakit hindi nag-work yung relationship mo nung past mo? Yung sa akin, yung sa father ko, yun ang may pinaka-problema talaga. Nagkaroon sila ng gap nung tatay ko. Tapos, hanggang sa lumala, nadamay ako. Sa totoo lang, hinahangaan talaga yung aming pagsasama nung dati. Nung mga tao. Saka mabait naman yung tatay nito. Nagkataon lang na yun Nagkataon lang talaga. Sa tingin nyo ba magmamatter yan sa inyo? Relationship nyo sa mga in-laws? Makaka-affect ba yan sa relationship nyong mag-partner? Tanungin mo muna yung sarili mo. Pag dumating ba yung araw na si Kidlat ay malaki na, at meron siya napiling babae, at meron kang utak ng ideal na babae sa utak mo, pipigilan mo ba siya? Halimbawa, isang babaeng maralita na walang pangarap pero baliw na baliw yung anak mo doon. Wag lang adik. Kasi mamaya anong gawin sa anak ko, wag ka lang adik. Halimbawa, tambay, tapos walang direksyon. Wala akong magagawa, sa totoo lang, wala akong pakialam sa gugustuhin ng anak ko. Ngayon, ipakita mo na lang sa kanya kung paano yung tamang pagdidesisyon paglaki para mayroon siyang guide. Pero kung ang nahanap niya hindi, wala dun sa gusto mo, wala kang magagawa. Kasi kahit ako naman naranasan kung hindi ka gusto ng magulang ko, ang nangyari na naging okay ang relasyon natin, naging maganda future natin. Diba? Pero that time, masasabi mo na parang nag-guide ka na gumawa ng tamang desisyon. Kumbaga, i-minus mo yung ngayon na nalaman mo na okay yung kinalabasan, pero hindi mo pa rin sinunod. Hindi ka sure nung time ang ayaw lang naman ng tatay ko, adik Hindi man to adik Kaya ayaw ni Papa kay Kong, akala nagsasabu si Kong. Kasi nag-Facebook post siya na nagsasabu ako pag walang ginagawa. Hindi naman siya nagsasabu, may pangarap siya. Yun lang naman dapat. Ano ba ang tinuro sa akin na dapat kong piliin ng lalaki? Huwag kang saktan, may respeto sa magulang. Ganun sila, no? Laging Ngayon, nangunguna na ng sa'yo mga rin, Pat, dapat may ganun? nangyari. Oo. Sa lalaki, walang ganun no? Ang importante, may pakilala ka sa pamilya. Lalo tayo, di ba, mga proud pa yung magulang pag may pinakilala. Kasi boy, mahirap talaga dumiskarte, boy. Kung di pa nag-chat sa akin to, baka hanggang ngayon, wala pa akong jowa Bakit torpe ka ba? Landi-landi mo noon. Mahina ako sa personal. Kumbaga malakas na ako pag nagpakita na rin ng motibo ang kabilang kampo. Tama ba? Pag may nanliligaw ba sa'yo? Di ba ang babae pag nililigawan kahit maraming manliligaw? Dito. O ang manliligaw ba isa-isa lang? I guess may reason para may isa lang manligaw sa'yo na ang dahilan is bet mo na talaga siya. May times na may nakakausap ka pa, may dumadating. Ang basis mo naman, you're not very sure with the boat, or, di ba? Hindi, pero totoo yung sinasabi mo, sister. Kasi nung si Kong dati ang kausap ko, may iba pa akong kausap. Pero nung nakita ko na, mas interested ako dito kay Kong, mas masarap siya kausap, So, hindi ko na pinansin. Parang siya na ang nakausap ko ng matagal na hanggang nanliligaw siya ng Ikaw rin naman May iba kang babae na ina-I love you-han Wala akong kausap nun, ikaw lang. Mamatay. Gusto mo lang pala marinig yun, kaya mo tinanong. Gusto ko lang talaga alam ko yun, pero Kasi gusto ko lang wala ulitin. talaga akong risk, doy. Wala talaga akong risk, di ako marunong. Kumbaga pag may isang nagpakita ng motibo, yun na yun. Kung mag-risk ngayon ng isang Kong TV, paano? Hindi ko alam. Iipitin mo pa. Ayoko nang alamin kung paano. May asawa na ako, may anak na, okay na ako doon. Malupit din na may asawa ko. May Ang pakipot init mo effect. naman. Nag-iinit ako sa'yo. Nag-entertain din ba kayo ng iba? I mean, kunwari naliligaw ka sa isa, may nililigawan ka din bang iba, ganun? Meron sumikat sa Facebook na kumbaga, nung binasted yung lalaki, may niligawan agad kinabukasan. Tapos parang sinasabi, mali daw yun. Kumbaga, binasted mo na nga, ba't wala siyang karapatan Manligaw ng panibago. Ng iba. manligaw ng iba? Oo. Pero yung mga pangbabasted na yan talaga yung pinaka source of energy ng mga
It's either mabusted, ma-heartbroken sila. Nagiging source yan ng change sa isang lalaki. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Nung na-broken heart ako, nag-gym ako ng 1 linggo. Yun lang. 1 linggo lang. May nagbago, pre. Hindi, nag-chat ulit eh. Nabawasan lang yung ipon ko. Okay na. Uy, ganyan din naman babae pag na-broken heart, di ba? Kung ano nung Magiging ginagawa. papaka-busy ka. Oo. No? Feeling ko ganun talaga ang coping mechanism natin, pare-pares. Meron Or lang baka positive, iba. negative. Oo. Yung iba, nagiging ganyan, nag-gym, nagpapaganda, nagbibisi sa karir. Yung iba naman, nagkukulong, nagmumukmuk, Nagwawalwal. wawalwal, ganun. So, ikaw, Ate Akar, nung na-broken ka, anong ginawa mo? Ayoko nga. Sa generation. Para makamove on ka o sa generation nyo. Umalis ako doon sa province namin. Pumunta ako ng Cavite. Kinamaw. Noon talaga, hindi talaga ako umalis ng kwarto. Nakakulong lang ako doon. So, nakamove on ka nung umalis ka sa mga lugar na magpapaalala sa kanya? Sa panahon nila, ganun eh, no? Kapag sa atin, mute, Black. Ano ba yan? Beeper pa nun? Radyo. Roger. Doon kami nagkakilala nun. Anong Roger? Kala ko kalapate. Yung yung sa radyo. Yung ginagamit ng mga guard. Roger. Di ba may kasama kayo doon, te? May mga Uy, kasama nakikinig din. signal yun, te ah. Sa So, isang signal ah. naglalandian kayo, naririnig ng buong may radyo Pre, baka yun. sa DCWB sila Hindi, meron nagliligawan. meron yung private na yung kayo lang mag-uusap. Parang Discord ng Pero hindi mo malalaman kung private ba siya. Eh malay mo may Paano kung may kausap patagong mo? pumasok. Lahat, kapitbahay. E di lilipat ulit kami ng istasyon. Oo. Kailan ba yan? 1996. So, sa mga nagtitinder, wag na sila mag-Tinder, radyo, no? Try nila. Mas romantic. So may tanong ako. Kung bibigyan kayo ng chance na tumira sa beachside, papayag ba kayo? Wala bang yan? Walang pero? Wala. Nakatira ka dito pero may dinosaur, yung gano'n. Wala? Wala. Kasi ang simple Ay, naman. kilala ko. Parang ganun. Hindi, wala. Wala. Ang simple sagutin eh. Oo, syempre, ang saya-saya dito. Hindi, as in parang tatalikuran mo yung buhay na Buhay ano? City. Baga endgame Buhay mo City. na. As in dito ka na araw-araw. Ako, oo, kasi ang trabaho namin ni Kong, hindi kailangan na nasa syudad. Marami lang akong hindi magagawa, like mag-event, mga sa office ko sa Beeline. So, oo, pero hindi pa ngayon. Pag pumunta ka sa ganito, pahinga mo yung lugar. Totoo. Kasi ang nangyayari kapag nasanay ka sa isang lugar, ay yung bahay mo siya eh. Lalo't kung dito ka rin magtatrabaho. Sa kaso natin. Baka hindi na Hindi mo maging siya pahinga. bakit pumunta ka sa ibang beach, hindi na siya pahinga yung pakiramdam kasi same lang nung vibe. Sabi nga nila, pre, wag mong pagsamahin ang pahingahan at workplace mo. O parang ganun yung Kasi hindi mo mangyayari sa kanya. madi-differentiate. Oo, may mga taong kayang gawing tumira na sa ganito. Ikaw ga? Ako, oo. Taga doon yan. Island siya eh. Element ko yung beach, isla, ganun. Siguro, gagawin ko yun kapag na ako. Financial, alam mo yun, parang Stable na. stable na, ganun. Siguro pag matanda na, ganun. Hindi, ito na lang, para sa mga kabataan na nanonood ngayon. Paano mo malalaman na yung direksyon na tinatahak mo, yung direksyon na para sa'yo? Hirap naman sagutin yan. Halimbawa, ikaw nasasagot yan, boy. ito bang pag-i-edit mo, ito na ba yung nakikita mo talagang gagawin mo habang buhay or nag-i-expect ka pa ng something na ibang may mangyayari sa'yo? Oo, syempre. Pre, wait lang. Bago mo sagutin, isipin mo muna kung trap question ba yan or hindi. Hindi siya Kasi trap. galing sa boss no? Hindi, tanongin nila yung mga sarili. Parang ako, tanongin ko yung sarili ko, ito na ba talaga? Ito na yung Yeah, ikaw kaya ang sumagot ng tanong mo. Isa lang sagot. Nakakakita ko ng purpose kung ba't ko siya ginagawa. Lalo sa tagal na nung ginagawa ko siya. Nung umpisa, ginagawa ko siya dahil masaya lang. Tapos kumikita ko ng pera. Pero habang tumatagal, mas minamahal mo siya at the same time. Mas nakikita mo yung purpose mo, bakit mo siya ginagawa. So, masasabi mong yan na yan. Ito na Yan to. yung gusto mong gawin for the rest Sa of your tingin ko life. dito ako magaling. Sa totoo lang, hindi mo ako magaling mag-business eh. Pero meron akong opportunity ngayon na nasa harap ko na something na tingin ko, nag-excel ako. Kaya parang lalo mong tutukan yun. Paano ka mag-invest ka doon, paano ka pa lalawig yung alam mo doon. Career path, life path, na gano'n na siya, nag-intersect na siya. Tapos naging gano'n na siya. Nag-merge na yung daan niya. Parang isa na siya ngayon para sa akin. Ito yung magiging buhay ko talaga. So, parang ang endgame mo vlogging. Oo, lagi kong sinasabi, pag naging bilyonaryo ako, titigil na ako eh. Pero hindi naman talaga ako titigil eh.
gagawin ko pa rin siya. Pero in a different way siguro. Alam mo kasi, mayroon akong narinig na nung ahente pa lang ako. Sa'yo ko ata narinig yon. Ngayon, tinignan ko kung sino yung pinakamagaling na ahente na katrabaho ko. Ngayon, kung titignan mo kung ano ang narating niya at anong meron siya, kung okay ka doon, manatili ka sa gusto mo, ahente. So basta kung ano ang ginagawa nyo ngayon, kung sino ang pinakamagaling dyan, yun yung possible na makuha mo kapag ginalingan mo. Tsaka kanya-kanya naman kasi tayo ng calling in purpose sa buhay, kung ano ang ano ko. Bawat trabaho, kung ano man yan, may mga bagay na na-fulfill niya yung lahat ng desire mo sa kung ano man yan. Kayo, anong mano nyo? Ikaw, Sai. Ikaw, Sai, ang dami mong wisdom, Sa akin, sobrang... Nagkaroon na ako ng 2 trabaho eh. Hindi ko siya totally ginagawa kasi nga gusto ko yung trabaho. Parang ang nangyari doon, ginagawa ko siya para lang sa sahod, parang gano'n. Para mabuhay lang. Para sa pang-araw-araw. Pero habang tumatagal, parang nare-realize ko na hindi ako para doon. Eto kasama kayo doon. Na isang beses, si Bossing, napanood ko yung vlog, 2016. Tapos simula ng 2016 na yun, after grad, naging tambay ako, umalis ako sa dati kong trabaho. Sabi ko, ayos yung mga video ni Bossing. Parang gusto kong itry, hindi maging vlogger katulad ni Bossing, pero mag-edit nung paano ginagawa yung vlog ni Bossing. Nag-try pa ako nung na apply ako sa inyo nun eh. Nag-try ako kay Josh Pint. Pero nakita ko yung edit ni Josh Pint, sabi ko, malayo pa ako sa level ni Josh Pint. Kaya ang ginawa ko noon, nagtrabaho ko ulit. Tapos nag-resign ako ulit, pero tumagal din naman ako. Tapos tinuloy ko ulit yung sinugal ko na. Doon ko nararamdaman yung init kahit wala akong kinikita. Minsan nga, ako pa mismo yung lumalapit eh. Para lang matuto. Tapos doon ko nararamdaman, nai-stress ako sa ginagawa ko. Pero at the same time, masaya ako dun sa ginagawa ko. Pero after nung napunta na ako sa inyo nasabi ko rin sa sarili ko na feeling ko may isa pa akong pangarap na after neto ay yung gusto kong subukan. Filming naman yun. Ibig sabihin, masaya ka talaga ngayon na Pards, masaya ako, Pards. Malamang sasabihin niya, nandito ako. Pag sabi niya, hindi ako masaya, ayoko na, edi. Pero sobrang laki talagang, root ko talaga si Bossing. Sobrang, isa ako dun sa mga fanboy na... Na-amaze nga ako dun sa photo na pinakita mo yung sa'yo, yung nasa TikTok. Isa talaga ako sa mga diehard fan na mga katulad nung mga fan na pag nakikita si Bossing na yun ang nagwawala. Kasi ganun na rin ako nun eh. Sabi ko, wala, malaki rin yung sinugal ko nun eh. Kasi parang ang tagal kong walang trabaho, parang almost magti 3 years, tas wala akong kinikita, hindi ako nakakapag-abot. Para aralin mag-edit. Oo, tapos yun nga, yung mga kinikita ko lang sa isang buwan, minsan 3,000, 2,000, kailangan mag-ambag na medyo malaki. Hanggang sa yun, parang nagkaroon ako ng opportunity na kay Dudut, kay Labok. Hanggang sa nagdaan-daan na, sinerte din. Yan, kaya feeling ko, nandito ako sa tamang path. Ikaw, Aga, nasa tamang path ka ba? Nasa tamang path. Ikaw, Carlo. Siguro kung sa akin, kung sasagutin lang yung tanong, mahirap sumagot ng oo na masasabi mong ito na yung path eh. Kasi, kumbaga, ilan pa lang to sa mga na-try ko. Pag sinabi kong ito na yung path, para kung sinabing favorite ko yung isang flavor ng kape habang isa pa lang yung flavor ng kape yung natitikman ko. Parang ganun. Yun yung technical na sagot. Pero kung sa tamang path, somehow siguro oo. Kasi maraming beses akong nag-open up kay Gab nun na parang wala akong something na excitement sa lahat ng ginagawa ko. Tapos sabi ko, kailan ko ba mahanap yung fire na, alam mo yun, na ginagawa ko siya na parang hindi dahil sa trabaho, dahil parang passion ko siya. Tapos yun, nararamdaman ko naman siya ngayon na hindi ko siya ginagawa dahil trabaho, dahil nag-enjoy din ako. Yung output mismo na pag maganda, parte ako ng isang magandang output. Doon ako natutuwa. Nakapag-ambag ako ng something good dito. Tapos gusto ko yung ginagawa ko. Ayun. Kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Ayun. Ikaw, Ep. Sabihin ko, oo. Dahil yung goal ko kasi is hindi siya eh. Hindi siya parang absolute na something na isang bagay na masasabi ko, kundi bilang artist kasi gusto kong mag-create. So parang feeling ko, hanggang saan yung limit ko, kung ano yung magagawa ko sa paggawa ng bagay. Kung tatanungin ako kung nasa tamang path ba ako, syempre oo. Dahil kung titignan ko yung sarili ko dati, nakita ko na lahat ng ginagawa ko nag-e-evolve. Every creation ko is nasusurpass niya yung limits, and yun yung laging gustong nagagawa ko. Napupush mo lagi, no?
And satisfied naman ako sa nangyayari. Yun yung masarap eh. Yung mahanap mo lagi yung ano, yung boundaries nung ginagawa mo, tapos itulak mo yung boundaries na yun. Doon lang, satisfied na ako sa So ganun. kung ano yung alam natin, kakaiba naman kasi ng standard yung tao eh, di ba? Tsaka araw-araw nag-iiba yan, nag-e-evolve. Naku, maambon na. Maambon, may mazur, lumalakas. May ano nyo na muna. Nagti-transition lang ako. Titignan natin kung matutuloy ba to or part 2. So guys, meron na kaming payong. Umulan kasi kanina. So dito pala kami nag-i-stay sa Punta Almara. Ayan, sobrang grabe yung ginawa nila sa amin. Hindi kami nagutom dito. Talagang araw-araw kaming busog, day. Talagang ang laki na, di ba? Araw-araw may lechon. Minuto, Diyos. Di ba talagang grabe? Tapos sobrang ganda ang lapit niya sa beach. Thank you so much, Punta Almara sa David family. Thank you so much po. Lagi ko itong tatanong kay Pat kasi sa mga hindi nakakaalam, si Pat tropa pips ko na nung high school pa lang. So close kami nito. Lagi ko siyang tinatanong, sister, yung mga kabatchmate natin, mga nagpapakasal na, nag-aanak na, nag-aano na, ikaw ba, nape-pressure ka ba sa timeline ng mundo? May ganun kasi, ano yung timeline ng mundo, yung matatanda na dapat ganitong edad, blah, 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 blah. Ikaw ba yung nagpapaniwala ka dun o naniniwala ka sa mga Gen Z na meron kaming sariling timeline, huwag kang mangialam? And then, nung una, aminin mo, nung bagets tayo, ang timeline na na-expect natin at the age of 25, 24 is, ano ka na, settled. May asawa, may anak ka na, nakuha mo na yung goal mo in life, like your dream job, you have your own house, car, ganon. Pero ngayon, di ba kayo, nagkakasalan na kayo, tapos, lagi ka na lang as one of the bridesmaids, ganyan. Pero so far, hindi pa. Hindi naman. So may sarili kang timeline? Hindi ka nape-pressure sa timeline ng mundo? Hindi naman. Ang pressure in, magkaroon ng family or to achieve. Ang kasal, gano'n. Pero yung Mukha pressure naman sa status ng Araw-araw ka ba boy. naman nasa yes, please? Hoy! Hindi, sinusulit. Feel ko, hindi ko naramdaman ng bagets-bagets ko yun eh. Ngayon ko lang naramdaman, ganun pala siya kasaya. Anong reason doon? Ngayon lang nagkapera o ngayon lang nagkaroon Feel ng ko dahil sa environment. yung mga Kasama ko din kasi, hindi sila yung into ganung trip. Nung nakasama ako ng mga kakaibang trip, katulad de la Chino, ganyan, na-enlighten ako. Pero it's my choice to try. So, doon ako nag-try mag-explore. Nung bata kasi, hindi ko na matry mag-explore. Pero yung advice kasi ng parents ko, kahit sila 30 naman sila kinasal, 30 naman sila naging stable, so 30 sa tingin mo 30 ka? doon ako mape-pressure. Kung 30, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Grabe na yun. Ikaw, ito may anak na to kasal na to Kayo? Chill lang ako dito. Safe lang. Wala, hindi mo siya masyado in-overthink. Sa akin, hindi rin ako nape-pressure. Parang nasa stage pa rin ako na parang nag-explore din. Kumbaga, estudyante pa rin. Nag-aaral ng mga bagay-bagay. Open naman ako sa mga parang open ako matuto pa. Para pagdating sa stage na nagkaroon na ako ng pamilya, may apply ko. Naniniwala talaga akong iba-iba tayo ng timeline sa akin. Ayoko din. Totoo Ang tangi ko lang laging sinasabi sa mga nakakausap kong kaibigan, kanya-kanya tayo ng timeline pagdating sa pag-aasawa, pag-aanak. Pero kung career-wise, yung edad natin na pa 30, dapat meron ka ng direksyon. malaking factor ba yung pera sa sa ganyang Pag-aanak? Hindi, dun sa buhay in general. Oo naman, ano mas ka ba? mapapabilis yung timeline mo if you have means. So kung magkakaroon kayo ng 100 million bukas, pwede na kayo mag-asawa next week, gano'n? Parang gano'n ba? Pero alam mo, hindi lang siya pera ha. Halimbawa nga kasi nasa pera nga tayo kasi iniisa-isa nga natin Pero ako, alam kong hindi lang siya pera. Kasi akala ko pag may pera ka, okay ka, hindi pala. Lalo na sa babae, sister. Lagi ko sa'yo sinasabi to, di ba? Sabi ko, Pat, mag-ingat-ingat ka kasi akala ko may pera ako, mahal ako ni Kong, yun na yun. Pwede na ako mag-anak. Ngayong nagkaanak ako, grabe, mababaliw pala ang babae. So, pagdating sa babae, hindi lang siya pera at saka sa partner, kung hindi yung emotional na, although, hindi mo naman talaga malalaman yung kusayan na madidiscover mo paano mo i-overcome pag nandyan na siya. Hindi siya yung parang nung binuo namin si Kidlat okay na yung utak ko, okay na hindi. So talagang ganun siya. Malalaman mo yung mga hirap niya pag nararanasan mo na. Hindi mo kaya mag-prepare sa ganong situation Hindi mo kaya mag-ready.
Feeling ko ang kailangan mo i-ready, pera. Yun yung mariready. Yun yung mariready mo. Pero hindi mo parang kayang i-training yung yung parenthood. Oo. Gusto ko sa sarili ko, aware ako na, okay, itong oras ko, buhay ko is all in with this. Hindi siya yung, alam ko sa sarili ko na, kapag nagkaanak ako, mag-a-adjust yung, mapipilitan ka to adjust yourself para sa isang sitwasyon. Yun nga, hindi pa siya ready. So, hindi ka pa kasi tapos na i-enjoy mo pa kasi yung buhay mo ngayon. Hindi, ang tanong muna, gusto mo ba magkaanak? Meron kasing ayaw eh. Ay, oo, may ganun nga. No? Ikaw, gusto mo ba? As of this moment sa akin ngayon, parang hindi pa ako. Pero gusto mong magkaanak? Pero gusto ko magkaanak on the future. Pero ayoko pa ngayon. Aware ako sa sarili ko na hindi. Ikaw, F, ilang years Yan, na kayo ni sa F Alex? dapat. Gusto ko ba magkaanak? Siguro in the future, baka magbago. Pero sa ngayon, hindi. Gusto ko muna maging okay ang sarili ko. Kung magkakaanak man ako. Sa anong aspeto mo kailangan maging okay? Ano yung prerequisite mo para magkaanak ka? Emotionally. Ano sa tingin mo yung kulang sa'yo? Mental Emotionally? strength, ganun. May mga bagay na na gusto ko munang i-enjoy na hindi ko pa na-enjoy sa sarili ko. Yung pagka, hindi ko alam paano sabihin eh. Pero gusto ko munang maglaan ng time para sa sarili ko. Kaya ngayon, hindi ko muna naisip na mag-anak ngayon. Kaya baka in the future, kung ready na yung mental state at emotional ko. Nung nagkaanak kayo, nung nabuntis mo si Gab, feeling mo ba ready na kayo nung time na yon? Hindi, bago kasi namin gawin yun, nag-usap na kami. Hindi siguro ready, kumbaga gusto na namin. Kumbaga, ready na kami magkaanak. Pero yung by the paper na ready talaga. Pero ibig ko sabihin, nag-usap talaga kayo na, mag-anak na tayo. Ganon? Agreed, both agreed. Mas parehas kayong sige, ganon din si Gab. Hindi siya aksidente, like, So, plan siya? Yun nga yung sabi ko, kumbaga ready na kami sa ganong usapan. Pero yung sinasabi kong by the paper, hindi ko masabing ready na kami. Siyempre, nahihirapan nga kami. Sobrang hirap magpalaki ng anak eh. Pero, ready na kayong magkaanak, hindi lang kayo ready sa obligasyon pa na yung magagastos, yung mga Hindi ka talaga magiging ready hanggat nandyan na yan. Hindi mo naman kasi pwedeng pagpraktisan yung mga parang pamangkin mo eh. Ibang usapan na. Kumbaga, hindi mo siya matitraining. On the spot mo siyang pag-aaralan at matututunan. Mahirap siya. Paano nyo nalaman na ready na kayo? May kami. May ipon. Tapos hindi ganun kalaking ipon, pero yung alam lang namin na kaya na namin siya itawid. Pag-uusapan lang natin yung science. Kasi parang hirap na nga daw yung mga babae, mga anak kapag bandang 30 plus. So medyo doon kami nagbase. At the same time, parang ang tinitignan namin nun. Hindi ko naman sa parang dinadown yung ibang tao. Parang ang tinitignan lang kasi namin. Kumbaga yung mga kabatch namin na wala pang baby, tas kami meron na. Like 5 years later, proud kami na nakapagpalaki na kami ng anak. Yung iba, parang pagdadaanan pa lang. Like, nakaka-relate ako doon. Kumbaga natapos na namin yung stage na ganito. Akala mo talaga na nakapalaki ka na ng college. Huy, ito pa lang sa kidlat. Hindi, kasi nakakita ko ng mga kaklase ko. Malaki na yung anak. Na malalaki na yung anak. Tapos sinasabi ko, sana mga 25 pa lang ako, inano ko na, para 7 Ngayon, nakapagpalaki na sila, parang ganun yung pakiramdam. Pero alam mo ba kung binuntis mo ako ng 25 ka, ang karir ko napakalayo. So, para sa akin, napakatama yung paglabas ni Kidlat. Kasi kahit papaano, na-build ko na yung karir ko. Kasi kung 18-19 ako nabuntis, feeling ko wala ako meron ako ngayon. Mauuna ang anak, malilate yung karir. Yun yung mangyayari nun. Pero okay na okay ako sa timeline na to nung nabuntis ako. Kahit papaano, nagawa ko yung dapat ko gawin sa karir. Yun din ang titignan mo, yung partner mo. Pag magde-decide ka talagang dapat yung pag-usapan, lalong-lalo na babae talaga ang maraming isinasacrifice. Sobra. Grabe ngayon. Ako, grabe talaga. Super mom talaga. Sobrang saludo talaga. Diba? Career, physical appearance, yung utak na baliw-baliw na. Lahat ng hormones, ganun-ganun na. Sabog. So, yun dapat talaga yung so that mutual talaga na pag-usapan kung gusto mong magkaanak. Ikaw, Tiakar, kailan mo gusto magkaanak? May anak na ako. Ikaw, ilang taon ka Nagkaanak? kay Aga. Ilang taon ka nabuntis kay Aga? 1997. Ilan taon ka nante? 1997. Nasa 23 yata yun. Anong di mo na-enjoy, te? Nung 23 ka na Pagiging dalaga talaga. Kumbaga, naputol agad sa... Kasi nag-anak na di ba? May priority na. Bakit? Kasi after mong panganak si Aga, di ka na nakalabas, di ka nakapagtrabaho. Hindi Bakit? na. Tutok ka na sa anak, tutok na ako.
For sure, marami ring ibang sa generation nila na ganun yung nangyayari. Kaya siguro medyo nabubuo yung concept sa older generation na yung mga hindi nila nagawa, yun yung pangarap na lang nila sa anak nila. Na Oo, parang tama. minsan nagiging Yung pangarap ko noon, parang dito na. Sa anak ko na lang, oo. Tapos nung tumatambay lang ako doon dati sa clinic namin. Nakita ko nung isang boss ko, gusto mo bang magtrabaho? Yung parang, tinanggap ko agad. Oo. Tinanggap ko agad yun. Tapos sabi nung tatay ko, alam niya yung ano yung gusto ko. Yeah, parang ka lang doktor niyan. Habang tumatagal, pinapakita sa'yo, ito yung pangarap mo noon. Kahit hindi mo na-achieve na hindi ka naging doktor. Pero at least, na-experience mo. Kumpara lang din sa tanong, kunwari, i-minus mo nga sa equation si Agabus. Tingin mo magiging better yung situation mo ngayon kung nangyari nga na later on ka na nagbuntis? Yun yung sagot na yung tanong na wala nang sagot eh. Hindi mo rin kasi masasabi. Banjing lang din siya ng panahon na yun at mag-enjoy lang or talaga mag-work hardcore. Hindi mo na masasagot yun eh. Ngayon mo lang masusure yan kasi yun yung gusto. Unless makikita mo siya in third pero person. Pero kung alam mo yun, parang kung talaga kay Ate Akar yun na na pumuso talaga siya. Tingin ko kahit may anak siya nung time na yun. Kung hindi mo rin masasabi. Matindi yung grit niya nung time na yun Hindi mo rin masasabi. Kasi sinasabi ko lang naman yung grit niya eh. Baka kasi nung time na yun, syempre anak na lang. Syempre anak na lang. Ang pinag-uusapan ko, ang pinupunto ko lang naman yung gigil niya ba na makatapos mag-aral. Kasi meron mga nagiging nanay na pinipilit magtapos mag-aral kahit iba nga sinasama pa sa school yung anak May naging kaklase ako nung college, may anak siya. Tapos nakapagtapos siya. Yun yung parang punto hindi ko. naging hindrance yung anak niya. Parang mas Kumbaga, lalo siyang na-motivate. Gusto rin talaga ni May Akar nung paraan time kung na gusto yun. niya talaga. Kaso nga lang, parang mas... Inisip, siguro ang titignan mo kasi dyan yung pera rin. Sa pera. Kasi Maraming syempre yung factor. pera na yun, papadede imbis ka na. ipa. Gatas, diaper. Oo, kaya nga dun mo masasabi ang sakripisyo ng nanay. Kasi nung tayo, di ba, nung nag-seminar, meron dun ang ganda ng trabaho niya, manager siya sa bangko. Nung nagkaanak siya, tapos ang anak niya merong, special child yung anak niya. Wala siyang choice kung hindi bumitaw at alagaan ng maging hands-on sa anak niya 100%. Grabe. Umiiyak siya. 100% binitawan niya yung manager siya ng bank. Naging hands-on siya, naging housewife siya. Imagine. So yun yung mga kayang gawin talaga. Nakakaiyak naman yun. Nakita yung Hindi, parang iniisip ko lang kasi na parang mas na-appreciate ko rin yung kay Gab kasi marami talaga siyang sinasacrifice na Kumbaga ako may opportunity ako na Iyak ka mo. Sige, go. Sis, kaya tayo nagagaling. Tumutulo na yung luha Hindi, sige, wag na lang. Di, pero ako tingin ko si Gab, gusto niya rin yung niya. Hindi ko siya makitang sakripisyo kasi pinili niya talaga si Sansan eh. Hindi mo alam, hindi naman ikaw kasama sa bahay, naiiyak nga Hindi siya. ako ang basa ko. Ang sakripisyo kasi doon, iwanan niya si Sansan sa mata ko pero ano ba yung mo, Lox, doon? Ayoko na magkwento. Sige na, bilisan mo na. Hindi, naiiyak na ako. Ayoko mo talaga. Sige na. Sige na. Go. Big boys Yes, cry. about sacrifice. Real men's cry. Ito naman, nagkikwento si Aper naman. Di para lalong umiyak. Wala yun, bro. Wag na, ayoko na nga. Naiiyak nga ako. Okay lang yan, ikwento mo na. Uy, alam mo, matutuwa. Sa totoo lang, matutuwa si Gab pag napanood niya na ganyan mo siya na-appreciate. Natanong ko rin Na si alam Gab mong nun, nagsasakripisyo siya para sa anak ninyo. Napakasarap niyan sa Hindi kasi parang lang. Parang puro kami away recently kasi nakikita niya na yung mga ginagawa ko ganun. Tapos siya yung kailangan mag-sacrifice. Teka lang, anong ginagawa mo? Yung mga paalis-alis na ganito? Oo. Kumbaga, masaya rin naman siya pero may time na hirap din ako intindihin siya kasi parang sinasabi ko na parang ginagawa ko rin yung trabaho ko, yung karir ko. Naiintindihan ko rin siya kasi kung ako may ganong pangarap, siya rin naman meron, di ba? Pero siya yung nagsasacrifice na maiwan, ganun. Parang grabe lang yung away namin kasi hindi kami magkaintindihan. Tapos yun, parang naiintindihan ko naman siya pero ang masakit na part dun parang wala akong sagot sa kanya. Hindi ko alam paano solusyonan. Mahirap sagutin talaga yan, Lox. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Ako naiintindihan ko rin si Gab sa part na yun. Parang sa nakikita ko, iba talaga yung instinct talaga ng nanay versus sa tatay. Yung kay Gab, tinatry din namin solusyonan. Natutuwa naman ako sa kanya kasi
gumagawa rin siya ng something sa kanya na yung gusto niya. Kumbaga parehas naman kami nagtatrabaho. Bakit siya yung nakakapagbigay pa ng time kay Sansan? So anong sinasabi niya? Tatay ka rin naman nito, ba't parang hindi mo mabantayan? Parang ganun. Diyan bottom line, kailangan magkatanggapan lang ng ano. At magkakaiba talaga. Kasi nakita ko yun sa nanay at tatay ko eh. Walang ginawa ang nanay at tatay ko, ang nanay ko kundi bantayan kami at ang tatay ko kundi magtrabaho. Ganun talaga. Yun talaga ang dynamics ng mag-ina. Hindi ko sinasabing applicable siya sa lahat. Pero ang nanay talaga, yun talaga. Walang ginawa yan kundi tingnan ng anak at ang tatay magtrabaho, maghanap kung paano magpo-provide sa pamilya. Pero kung ilalagay niyo si Nieti sa bahay, isang bahay. Mabalik tayo sa mga... Siguro si Nieti, alam mo, mas okay sana dinala ko na lang si Nieti dito. Mas masaya siya dito. Paano nyo naman ikaw Ate Akar, paano mo na desisyon na 4 lang ang anak? Hanggat wala pang babae. Nagkababae ka ba? Wala nga eh. So, paano mo nasabing 4 lang? Naghahabol ka pa ng babae? Hindi, wala na kami nung asawa ko. Diba? all boys ba? Oh. Ano yun? Kaya taon-taon? Hindi. After kaya aga 3 years. Yung sumunod 3 years ulit. Ikaw ba aga may hurt ka pa rin na naghiwalay sila? Meron. Kumbaga, actually, ano nga eh. Ang isa sa kinakaingitan ko is yung buo yung pamilya. Lalo, kakaiyak lang mo. Nainggit ako sa yung pamilyang buo. Nakikita ko yung sarili ko na sana ganito rin ako. Na masaya yung pamilya, ganun. Sorry. Hindi ako lang ma. Wala nangyari na. Kaya nung time na nag-shoot tayo nung 5-piece, parang gusto ko nang umiyak nun. Kasi nakita ko na sobrang kompleto kayo, tapos sobrang, alam mo yun, nandun na lahat nung memorable na moments sa bahay nyo. Tapos nakita ko na sobrang successful. Gagi, nayak din ako. Ay, Diyos ko. Ngayon nyo lang ba napag-usapan yan, magnanay? Hindi, okay lang yun. Para ma-release din yung... Nansaya nyo lang tingnan, Sing. Ingit nga ako sa mga family picture, gano'n. Na sana meron din ako nito. Na may isi-share ko dun sa mga magiging Lagay mo anak na ko. lang yung mukha ko dun. Iba pa rin yung kompleto kayo. Pero believe din naman ako sa tatay ko kasi kahit ganun siya, hindi niya pinabayaan kami magkakapatid. Sino pinili mo nun? Sa father ako nung time na yun. Tapos nung medyo umiidad na ako, inisip ko rin si mama, walang kasama. So, pumunta ako kay mama para may kasama siya. Naisip ko naman, okay naman yung mga kapatid ko sa tatay ko. Lahat ba ng kapatid mo nandoon sa papa niya? Hindi naman sila pinabayaan ng tatay niya. Doon din ako believe sa kanya. Kasi usually yung mga nakikita ko parang nahayaan na ng tatay. Parang parang wala na silang bumibili na ng gatas tas di na bumabalik. Kaya hindi pa nakakauwi hanggang ngayon. Yun din yung parang Sa kaya bumili yun. pinanghahawakan ko na 7-Eleven lang daw. pero okay talaga rin yung AirPods ko. Kasi yun, pinag-aaral din kami. Pinag-aaral yung mga kapatid ko. Tapos yung ginagawa niya ngayon is para sa amin din. Kaya yun nga, as long as andyan talaga yung mga magulang, mahalin lang natin, kumbaga. Yun din yung isa na, kung may banding na pwedeng gawin kayo sa magulang nyo, sulitin nyo na, parang ganun. May ganun lang din talaga siguro sa buhay. Iba-iba talaga tayo ng kwento eh. Kasi si F, kumpleto naman pamilya nito, pero yung tatay nito, 18 years. Ay, ikaw, naramdaman mo bang hindi kayo kompleto? O naramdaman mo naman kompleto kayo? O dahil wala yung airpot mo ng Siguro... Ikaw, mo? Medyo siya Si sa... Papa Brown. Si Papa... 18 years siya nawala eh. Parang mahirap siya sa akin. Na parang in a sense absent din siya sa paglaki ko. Sa part ko parang naging absent siya. Although alam kong ginagawa niya para sa amin. Na-realize ko nung tumanda ako na hindi ko nakita. Kumukulubot na yung mukha ni Papa. Parang dati lang, ang bata niya tingnan nung nakita ko siya sa Saudi. Parang, anong nangyari? Ba't ka Ilang nagkaganyan? years ago mo siya huling nakita nung sa Saudi? Hindi, isang taon lang naman. Pero alam mo yun na
yung image kasi sa akin ni Papa na iba dati. Tapos ngayon makikita ko siya ulit. Alam mo yung tatay ko, ganyan din. Ang image sa akin ng mukha ng tatay ko pag iniisip ko, yung mukha niya nung bata. Pero pag nakikita ko siya ngayon, matanda na rin. Orange, Yan, yan. same din sa akin. Pares tayo. Tapos parang may lungkot ng konti. Kasi, alam mo yun, parang tumatanda na yung magulang. Tapos di mo pa Tapos nakakasama, hindi no? wala kayong solid bonding na, alam niyo yun. Kaya pre, salamat nung sa Saudi pre na at least yung time. Kahit gano'n lang kaikli yun pre, malaking bagay sa akin yan. Ako parang graduate na ako sa magulang ko eh. Feeling ko na ibigay ko na lahat ng pwede kong ibigay sa kanila. Yung knock on wood, kung may mangyari man sa kanila bukas, alam kong nagawa ko na yung best ko bilang anak. Pero sa perspective ng anak, ang daming mga anak na ganun yung pangarap nila. Yung feeling mo na na-achieve mo na ngayon. Kaya yun yung ko eh. Wala akong pagsisisihan kasi parang naihabol ko. Naihabol ko yung mga dapat kong may paramdam at maranasan supposedly nila na sinakripisyo nila kasi hindi nila nagawa kasi binuhay tayo, yung mga ganun. Kasi kung isipin mo, hindi rin naman siya about sa pera eh. Kumbaga mainly sa time eh. Hindi siya sa hindi siya pera eh. More on dun sa kung ano yung naiparamdam mo sa kanila. Yung naiparamdam mong okay ka, nasusukli mo sa kanila yung, nadadala mo sila sa ibang bansa, yung mga ganon. Siyempre, malaking tool yung pera, pero hindi siya yung pera na yung naiparamdam mo sa kanila. Cheers. Oh, cheers muna sa Yun na nga, si Vic kasi. Grabe, parang talagang inuman setup talaga tayo dito. Biglang may umiiyak. Bigla may asong tumatak. May nag-away. Sister, lahat ng moment. Kung meron kang kakayanan na makipag-communicate sa 7 billion sa buong lahat ng tao ngayon, ano ang sasabihin mo? Kung maintindihan ka lahat, ano sasabihin mo? Yun yung sasabihin ko, penging payong. Ayan na. Tagos na yan, oh. Ay, babagsak! Mama! Yung camera! Outro na! Outro! Outro na! Outro! Bye, mga pera! Camera yung isa. Yung parang hindi... Yung cellphone ko.